Good afternoon, mad friends! Welcome na naman sa ating tambayan / test drive dito sa Manila Auto Display. My name is Lord and samahan niyo ako. Tara, i-check natin tong bagong arrival natin, 2019 Ford Ranger Raptor. Tara, check natin. Ford Ranger Raptor. Grabe, ang laki, no? I'm sure you guys nakakita na kayo or nakasabay na kayo ng ganitong kotse sa sa kalye, sa highway or papunta kayo sa office, pauwi niyo ng bahay. Pero actually medyo mahaba yung pangalan niya. Ford Ranger Raptor. Raptor, ano ba ibig sabihin nung Raptor? Di ba yun yung parang dinosaur? So, dinosaur, mabagsik, di ba? Mabagsik, mabilis. Well, it kind of describes this vehicle in general. Kasi itong Ford Ranger Raptor, mabagsik to kapag sinabak mo sa off-road, sinabak mo sa sa mga field. Okay? Tara, check natin. Okay, guys, so sa harap meron ka ditong malaking letters ng Ford, di ba? Very imposing. Raptor, formang-forma. Tapos meron ka ditong yung previous owner nito, nilagyan niya ng in-upgrade niya yung bumper. So medyo angas talaga ng feel. Tapos meron ka yung lights na meron ka ditong DRL. And of course, you have this gandang-gandang kulay ng gray. I think ang kulay ata nito is Conquer Gray if I'm not mistaken. Pero come closer. Kung makikita nyo, sobrang alaga ng previous owner because nilagyan niya pa ng PPF. So PPF is like a paint protection film. So kung i-describe mo siya, para siyang screen protector pero para sa mga sasakyan. So guys, tingnan nyo naman tong side profile ng Ford Ranger Raptor natin. Maliit lang ako pero to, ang tangkad, di ba? Grabe. So feeling ko kung ako yung nagdadrive nito, feeling ko higante na ako, di ba? Macho, laki. So makikita nyo guys, tingnan nyo, ang ganda nung profile niya. So meron kang combination ng matte finish at saka yung gray niya na paint. Tapos meron ka na ditong window visors. Tapos ito, matte ulit yung finish. Grabe, tingnan nyo. Naka-all-terrain tires na siya. BF Goodrich pa yan. Tapos naka-matte black pa. So guys, lapit mo lang. Check mo lang yung profile nitong Raptor. Grabe, ang kinis. So, alagang-alaga. And yun nga, protected siya by the PPF. Diba? So, scratches, halos wala kang makikita. So, tapos tingnan niyo yung rear lights, ang laki. Then going at the back, you have the Raptor logo. Tapos yung yung likod niya sobrang ang laki, ang ganda, 'di ba? Ang lawak, sorry. Then ito, one of the accessories na nilagay ni previous owner. Meron ka ng shark na roller lid. So sa stock kasi na Raptor, wala yan, accessories yan, plus pogi points. So syempre yung mga ilalagay mong mga gamit mas protektado, 'di ba? Kung meron ka mga gamit pang camping, pang mga daily essentials mo na hindi kasya sa loob nung cabin. So ito pa guys, sa rear bumper niya meron ka pang hooks. So grabe, off-road ready ka talaga. So guys, excited na ba kayo? Tara, tingnan natin yung loob. Tara guys, samahan niyo ako test drive tong unit natin. Uy, tara, isama natin to si David Yosa. Bad friends. Test drive daw, test drive. Tapos yung isang magandang feature nito, nakalock tong sasakyan pero kapag hinawakan ko, keyless entry na siya. Oo nga. Solid, di ba? Galing. Tara, sakay tayo, tara. Yun, so guys, tara, samahan niyo ako. Grabe actually perfect tong Raptor kahit sa mga maliliit na katulad yung mga kinapos height kasi meron siyang stepboard. Tara, samahan niyo ako, test drive natin. Ayun, so guys, nag-road trip na tayo. So, alright. So, gamit natin itong 2019 Ford Ranger Raptor. Yung kilometer reading lang yan, nasa around 27,000. So, okay. So, driving this Raptor, so narinig niya, meron siyang speed sensing door locks. Grabe, kakaibang experience when driving this car. Kasi, dahil malaki nga siya, kapag din-drive mo, feeling mo
kita mo yung lahat ng lahat ng nandun sa harap. Alright? Tapos, kung ano yung kina-sporty niya sa labas, ganun din siya kaganda sa loob. Okay, so, turn lang tayo saglit. Okay, so rinig nyo naman yung 2.0 bi-turbo diesel engine niya. So nabanggit ko kanina yung sportiness. Yung isa sa unique na ang galing na feature nitong Raptor is ito. Kung meron siyang marker sa gitna ng ng steering wheel mo. So at least dito malalaman mo, meron kang idea kung nasan yung position ng mga tires mo, especially when you're turning. Magagamit mo yan syempre kapag nasa off-road ka or nasa siguro sa Mount Pinatubo, yung mga lahar doon, at least 'di ba palagi kang magto-turn, alam mo kung aware ka kung nasan yung position ng tires mo. Tapos yun, nasa nasa traffic pala tayo kasi syempre Christmas na, diba? So looking at this Raptor, grabe ang ganda ng build quality. Steering wheel pa lang, panalo ka na, diba? So you have this leather wrap na steering wheel. Of course, meron ka nung Ford logo. You have the controls left and right. So dito sa left, dito yung media, it controls yung sa music. So dito yung volume, sa phone connectivity mo. Then on the left side, dito naman yung mga controls na may kinalaman dun sa status ng kotse. And under the steering wheel, you have the Raptor logo. Then at the back, you have this grabe ang gandang gray na paddle shifters. So, syempre dahil sporty talaga itong Raptor, sporty pickup. Then at the front, sa instrument cluster natin, so at the front, meron kang it's a mix of analog and digital cluster yung cluster natin. So, meron ka dito yung on the left side yung tachometer, then the speedometer on the right. Then, if I use these controls, malalaman ko yung iba't ibang status ng natin, ng kotse natin, di ba? Alright. Okay. Then, dito naman tayo sa dashboard natin. Yung grabe, ang traffic So, makikita nyo, ang ganda ng build quality. So, it's a mix of black and blue. So, black yung leather finish niya with blue contrast stitching. Tapos, dito naman tayo, dito sa infotainment system natin. Grabe, makokontrol mo dito lahat. So, you have the music. So, naka-radyo tayo. Ang ganda rin ng sound system, di ba? Tapos, pero i-off natin yan para, syempre, rinig tayo. Then, you have the climate control. Yeah, you can also control the, yung aircon, yung temperature. Bale, naka-dual zone climate control nga pala to, guys. So, yung temperature ng front passenger and sa driver, pwede mong ibahin. Of course, you can control the phone settings, navigation, di ba? Sige, lang tayo. Diretso lang tayo. Okay. So pababa naman dito sa sa gitnang part ng dashboard natin. Of course, nandito yung volume control. Tapos dito naman yung mga buttons para sa aircon. Actually, mas in driving experience, mas gusto ko yung meron akong button na napipindot. Kasi syempre, we cannot take the eyes of the road, di ba? So, mas okay pa rin kung hinaan mo yung aircon, at least dito, at a touch, kumbaga iba pa rin yung feeling kapag may button ka na napipindot. Tapos, going down, of course, this is a 4x4 vehicle, so you have the off-road settings. So, ayan, so meron ka lang, of course, meron ka dyan ng mga different off-road settings natin. Tapos dito rin may mga buttons to hindi mo natin siya i-discuss kasi wala naman tayo sa lahar. Then of course you have the shift knob. This is powered by a 10-speed automatic transmission. So yun, hindi ka mabibitin dito. Hindi ka mabibitin. So on the road, off the road, yung Raptor, it's a great car.
Alright? Tapos yun nga, nabanggit ko kanina, maliit ako, pero yung feeling na to na driving na feeling mo ang taas mo, it gives you this confident feeling. Kasi syempre mataas yung kotse, anti-baha, di ba? So, but of course, syempre wag mo namang ilubog na lubog yung kotse, di ba? So, yun na. Sige. So, dito tayo ngayon sa streets ng ng Kapitolyo. Actually, kasama ko si David. David! Hi, sir. Kamusta? Kamusta dyan sa likod? Yung, suspension niya ba, sir? Oo, yun yan. Nabanggit ko kanina na naka-Fox suspension to. So, panglaro talaga. Kaya, actually, dream car ko ang Raptor. Wow. Lagi ko yung binabanggit sa mga videos natin. So, gusto ko kasi talaga mag-trail. Kaya kahit, sa future, maranasan ko rin. Oo naman. Tapos, ano pa, tawag dito, kumusta yung comfort dyan sa likod? Comfort, dahil actually di naman din ako kalakihang tao, pero maluwag yung legroom niya, sir. Maluwag, Oo, diba? tapos isang maganda din, mataas yung ceiling. So, ayan, so pwedeng-pwede to sa mga mas matatangkad talaga na tao. Oo, diba? So, yung leather seats niya, diba? Komportable. Hindi ganun kainit. Karamihan kasi ng leather mainit eh. O, lalo na kapag naarawan. Hindi ganun kainit yung leather niya. So guys, hindi ko lang mapakita. Siguro mamaya na lang. Yung seats kasi nito, meron pa siyang naka-stitch na na Raptor. So actually all around meron kang Raptor branding. Ang So sporty ng Raptor. sporty ng dating no. Diba? So ibang-iba siya sa ibang variants ng Ford Ranger, di ba? So actually sinasabi nga nila nung nilabas ni Ford tong Ford Ranger Raptor. Kasi sa sa US, yung badge na Raptor, galing siya dun sa F-150 Raptor. Yun, mas malaki yun. So, F-150, diba, laking pick-up nun. So, sinasabi nila na... Bihira lang din naman nakakita. Oo, bihira lang ang may ang F-150 dito. And mas bihira kung F-150 Raptor, diba? Yung laki ba ng mga Gladiator yun? Actually, more or less, mga kasing laki. Basta mas malaki siya dito. So, yung iba sinasabi nila, hindi naman Raptor yan. But regardless, it's you have to treat it separately. You have to treat it as it is. Kasi this car delivers, diba? So, if you need kasi silang capability, sir. Pareho silang very capable on and off-road. So, speaking of road trips. So David, kung ikaw yung nagde-drive nito, saan mo gusto pumunta? Dadalhin ko to sa sir, Arayat, sir. Yung alam mo doon, yung parang pinupuntahan ng mga mahilig sa trail. Parang may ilog. Lalahar, lahar, ilog. Pwede to. Diba? Nakikita ko lang yung mga pinaka-off-road eh. Yan, yung mga nakikita ko, mga Montero, Everest na. Mga FJ Cruiser, mga ganun. Oo. Kaya sabayan ni Raptor yun. Oo, di ba? Ikaw, Gwen, tahimik ka. Sa mo gustong pumunta kapag dala mo tong Raptor? Iuwi ko po sa Baguio. Ay, wow, Baguio. Sarap talaga. Yung sa isa nating live, nabanggit natin yung Baguio. Masarap ng ube. Diba? Actually, nung naano ko sa Baguio, puro manual no? Oo. Pero kayang-kayang sumabay na ito doon. Kayang-kaya sumabay na ito. Puro pataas. Walang problema. Kayang-kaya. 4x4. 4x4. Tapos kahit 2 liter, bi-turbo naman siya. So walang walang problema. sa fuel consumption, sir, ano mo naman, advisable naman din talaga si Raptor. Okay naman. Oo, okay naman kasi syempre with the rising fuel costs din. Actually medyo pumapantay yung diesel sa gas. Makakalimutan mo yung presyo ng crudo kapag ito na yung dinadrive mo kasi yun nga komportable, malakas humatak, so hindi ka ibibitin nito, diba? So minsan makakalimutan mo na yung kailangan ko pala magtipid. Kasi mapapa-enjoy ka diba? Ganda nga din napaka lang, simple lang nung niya, interior niya sa loob. Kumbaga what you see is what you get Tsaka direct. Hindi siya medyo komplikado like yung
nakakalito yung mga buttons niya. Oh, kasi syempre naka-integrate ka na dun sa ano dun sa touchscreen niya. Maganda yung interface nung ano niya sir, ng display niya. Parang hindi naka-Android oh. Very kumbaga soft touch siya kapag inano mo, responsive agad. So, tapos actually meron pa nga siyang Apple CarPlay and Android Auto, di ba? Naka-iPhone dyan. Naka-iPhone, Android Auto. Hindi katulad ng ibang display kasi antagal niyang tagal mag-load. Slow talaga. Ito very responsive, di ba? Tapos makikita mo sa labas, sa loob, alaga yung sasakyan. So guys, while driving this car, hindi naman siguro halata na medyo kailangan mong masanay ng onte kasi nga malaki siya. It's a Ford Ranger Raptor. So dahil malaki siya, malapad, so syempre kailangan mas maingat ka when turning kasi syempre baka may madali ka eh. But no need to worry naman kasi dahil kahit malaki siya, malapad, meron naman siyang hosts of safety features. For example, hindi naman siya masyadong pero naka-power seats siya. So, yung height ng seat mo, pwede mong i-adjust. So, makakatulong yun para makita mo yung surroundings mo. Tapos, bida lang natin saglit habang nakahinto. Di ba? So, while parking, meron ka pang reverse camera. So, pwede yung makatulong sa'yo. So ngayon, then syempre sa Pilipinas, Metro Manila, sobrang traffic. Kapag nasanay kang i-drive tong Raptor, siguro masasanay ka talagang mag-drive sa mga masisikip na streets. Pero syempre, kailangan mo lang mag-ingat. Actually, na-try ko tong i-drive sa isa sa mga mall sa Makati. Yun nga, medyo masikip talaga. Medyo masikip, tapos medyo malapad siya. So, may parking space ako na hindi ako nakapasok. Kailangan kong mag-divert ng ruta. So, probably it's one of the disadvantage. Pero, syempre, if you're gonna look at it, that width, yung kung gaano siya kalapad at kung gaano siya kataas, it's also advantageous. It's actually more advantageous kasi syempre yun nga, nabanggit ko kanina, baha friendly itong kotse na to, diba? So you have this yung height and width niya gives you the confidence on and off the road, diba? Alright, so medyo mas lang. Okay. Alright. So, David, anong masasabi mo sa Raptor natin? Yun sir, masasabi ko lang, di pa rin nagbabago yung dream car ko. Yun, sige. So, Raptor pa rin tayo. Raptor pa rin. Alright. So, yun. Actually, this wraps our quick tambayan / test drive. So, guys, if meron kayong idea or kung meron kayong gustong puntahan o gusto mag road trip, comment nyo lang kung saan para usap tayo, di ba? So if you are looking for your next adventure vehicle, so marami kang pwedeng puntahan on and off the road, and you're looking for a good car na hindi ka bibitinin, so I think this 2019 Ford Ranger Raptor is perfect for you. So if you want to know more about this car, so check nyo lang, especially yung price, check nyo lang dun sa post description. And if you guys want to know more about our display center, you can visit us at number 12 First Street, Barangay Capitolio, Pasig. And you can search us on Facebook, Instagram, TikTok, and yes, ito, YouTube. We are Manila Auto Display. So guys, ayun pala, comment nyo lang kung saan nyo gustong mag-road trip, di ba? So malay natin i-cover natin 'yon. Puntahan natin yung mga gusto nyo puntahan. Samahan nyo kami next time. So see you, and hope na magkita-kita tayo dito sa display center natin. Alright guys, take care, see you soon, bye.